Nakaharap ni Derek Ramsey ang kanyang anak sa estranged wife na si Mary Christine Jolly kanina. Pero ang bata, galit daw kay Derek, umaaksyon si MJ Marfori. Kasama ng estranged wife ni Derek Ramsey na si Mary Christine Jolly ang 11 anyos na anak nila ng aktor nang dumating sa prosecutor's office ng Makati. Ito'y para maghain ng sagot sa counter affidavit ni Derek kaugnay ng reklamo ni Jolly na RA 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Dito, itinanggi ni Jolly na ginagastos niya ang ibinibigay na sustento ng aktor sa kanilang anak. Do I need to provide him with receipts for all those years that I've supported the kid? I mean, what he gave me, it's not even, you know, a fraction of anything that I've spent for the kid living abroad. Tingin ni Jolly, kulang ang hinihingi niyang 45 million pesos settlement fee kay Derek. Ibinaling din niya sa aktor ang aligasyong nanlalalaki siya. He's claiming that I'm an adulterer. I am in an adulterous relationship. She has 5, 6, 7, 8, 9 other girls within the span of 12 years. Si Derek naman, hindi man kailangan sa prosecutor's office, dumating pa rin para makita ang anak. Pero naging emosyonal siya nang malamang galit ito sa kanya. This is the process that I have to go through to be a father to my son. I'll go through it. I want to be the right father for him. Matapos ang ilang oras ng pag-uusap, kalmadong lumabas ng opisina sina Derek at Jolly. Sinuspindi muna kasi ng prosecutor ang paghain ng reply affidavit ni Jolly. We just let out a lot of baggage from the past that needed to to be let out before we want to move on. And I'm glad that's resolved. And that's it, yeah. So, whatever she stated in her affidavit, she said she's retracting everything. Susubukan din daw ni Derek na maging maayos ang pakikitungo niya kay Jolly. If I need to maintain a good relationship with her, I've been trying. I will do it. I will do it for my boy. Umaaksyon! MJ Marfori, News 5! Samantala, pasok sa European Tour ni Pinoy ang lecture ngayon ni Professor Danton Remoto. Alam niyo bang muntik na tayong mapasailalim noon ng Belgium? Paano ba nangyari yan, Prof? Abay, ganito yan. Isa ang Belgium sa binisita ni Pangulo Aquino sa kanyang European Tour. Pero alam niyo bang gustong bilhin ng hari ng Belgium ang Pilipinas noong 19th century? Prinsipe pa lang noon, si Leopold II ay gusto na niyang palawakin ang probensya ng Belgium sa Asia. At gusto niya itong simulan sa Pilipinas dahil mayaman daw tayo sa natural resources at gateway din tayo sa China at Japan. Abay, yun nga lang, ayaw ng Belgium ng kolonisasyon dahil magastos at pinindigan ito ang pagiging neutral na bansa. Pero never say die si Leopold. Noong 1866, naging hari na po siya, inutusan niya ambassador sa Madrid na kausapin ng reyna ng Espanya. Ang misyon, bilhin ang Pilipinas. May nakuha namang 150 million francs si Haring Leopold. Sinubukan din niya mangutang sa bangko sa England. Pero di siya pinagbigyan dahil di naman aprobado ng gobyerno ang pagbili niya sa Pilipinas. Kaya para maiwasan ang issue ng kolonisasyon, binalak ni Haring Leopold na gawing independent ng Pilipinas sa ilalim ng Belgium. Patatakbuhin ng Overseas Business Company ng Pilipinas sa loob ng 70 taon. Belgium naman ang hawak ng diplomatic at financial side. Pagkatapos, ibebenta ng kumpanya ang Pilipinas sa Belgium. Wais, di ba? Pero wala rin nangyari. Kaya si Haring Leopold, nagtatag na lang po siya ng Belgian Congro sa Africa. Balik sa inyo. Mga kapatid, mapapanood na po sa TV5 simula sa Lunes ang mga sikat na kwentong nababasa lamang sa Wattpad. Umaaksyon si MJ Marfori. Narito na ang inaabangan ng netizens. Ang pagsasatelebisyon ng mga istoryang nababasa lang sa Wattpad. Itinuturing ang Wattpad na pinakamalaking writing at reading community online na may 25 million members na. Dito, pwede kang magpaskil ng mga kwento. Growing really fast right now is one of the most popular internet companies in the Philippines. We're very excited. I didn't realize how popular Wattpad is and how big it is. Now I know, especially amongst the young people. Kaya naman ang ilang sikat dyang storya, mapapanood na sa TV5. Simula Lunes, isa sa buhay na Jasmine Curtis at Sam Concepcion, ang My Tag Boyfriend.
na may higit 15 million views sa Wattpad. Sa September 29 naman aarangkada ang Mr. Popular meets Miss Nobody na Mark Newman at Shaira May de la Cruz. Natuwa ako nung nagkaroon yung TV5 ng Wattpad dahil lalong mas natuwa nung merong isang story doon na kami yung gaganap. Ang layo po ng character sa akin. As in, from the Confessions of a Torpe. So, mahinhin, mahiyain, and then biglang matapang na mayabang, arrogant, anak mayaman, siga, bad boy. Bida naman sina Akihiro Blanco at Chanel Morales sa Poser na ipapalabas na sa October 6. From Akinel, naging Jamrick silang lahat. At sa October 13, mapapanood ang Almost a Cinderella Story na gagampanan ni Carl Guevara at Yula Caballero. Nabasa ko po yung libro and I fell in love with the book right away. Ang good news pa, unang batch pa lang ito ng Wattpad stories na hatid ng TV5. Umaaksyon! MJ Marfori, News 5. Hihintayin ng mga kabataan. Kaya naman pala medyo nahuhuli tayo eh. Hindi na natin edad. Baka ikaw. Ako meron akong Wattpad dun sa opisina. Kanina, anong tanong mo? Mga kapatid, yan po ang mga aksyong balita ngayong gabi. Para sa tuloy-tuloy na panonood ng balita, pumunta lamang po sa news5.com.ph, ang nangungunang news video portal sa Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosin. Ako po si Martin Andanar. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon!